Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi. Saan ka bang parte ng mundo? Ako po si Bong Lustre na bumabati ng Merry Christmas sa inyo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na po yung mga naiipit na kababayan natin dyan sa gera ng Israel at saka Palestina yan. Gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na bakit po tuwing hapon ang kalaban ni General Casimiro, lagi tayong dinadaya. Yung una, yung kay Rio Akaho na round 2 na kuno na batukan daw. Pangalawa, yung headbutt na nangyari kay Ogoni na tinigil ng referee dahil hindi na raw makatuloy ng laban. Nadaya na naman tayo doon. Dapat matutulog na yun si Ogoni. Knockout na yun eh. Kaya lang po, gagawin ko lang po siya ng reaction na marami pong paraan na dahilan si Naoya Inoue na ayaw labanan si Casimiro dahil po natatakot. Kung sino-sinong Hapon ang pinapadala nila na labanan si Casimiro para hindi lang po matuloy ang laban ni Naoya Inoue at General Casimiro. Dahil po, pag natuloy ang laban ni General Casimiro at Naoya Inoue, sigurado pong madudunisan yung record ni Naoya Inoue na walang talo. Ayun lang po, nag-reaction lang po ako dun sa 2 beses na po tayo nadaya ng mga Hapon. Kung nagustuhan mo yung pandaraya ng mga Hapon kay Casimiro, i-like mo na rin itong video na to at i-share. Maraming salamat po and thank you. God bless. Bye-bye.